Anong klaseng lugar to? Hindi pa dumadating ang mga karagdagang tauhan. Marami na ang nawala sa ating hukbo. At natatakot akong hindi na natin kayang ipagtanggol ang bayan. General Nangong? Teka muna. General Nangong? Siya na ba yung nasa kasaysayan? Ang general na walang pagkatalo na si Nangong Linger. Mga kawal, nasa likuran natin ang buhay ng 10,000 mamamayan. Sa labanang ito ngayong araw, itutuloy natin ito hanggang huli. Sugod. Mahal kong asawa, kung sakaling hindi babagsak ang bayang ito ngayon, hahanapin kita. Boss? 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 Gising na? Huwag ka nang matulog. Ano bang kinakawag niyo dyan? Itong si General Nangong, hindi pa tapos magsalita, tapos binalahura mo na. Wala namang General Nangong dito. Boss, tingnan mo yung mga librong binabasa mo, nababaliw ka na dahil diyan. Ang target nating tapusin, na si Nangong Linger, ay 3 minuto na lang at darating na siya. Kaya dapat na tayong maghanda. Ang target natin ngayon ay kapangalan ni General Nangong. Mukhang maganda ito. Boss, ano sa tingin mo? Ang target nating tapusin na si Nangong Linger, posible kayang siya rin ang 1,000 taon ng nakakatakot na si General Nangong? 3 grupo na ng ipinadala ng organisasyon ang bumagsak at nabigo. Kailangan talaga nating maging maingat sa gagawin natin. Ano nga ulit tayo? Mga hitman, Mali. Tayo ay mga lingkod ng bayan. Ano? Naniniwala ka pa sa mga ganyang lumang kwento? Yan ba talaga ang tingin mo? Boss. Boss, hindi pa ako nakakasakay. May bagong utos na tayo. Ang sinumang makakuha kay Nangong Linger, may gantimpalang 10 milyong dolyar. Mga tauhan, may kumpiyansa ba kayo? Meron po. Oh, ikaw si Miss Nangong, di ba? Ang ganda ng sasakyan mo, pero bakit nasira dito? Ano kaya? Kung ang sasakyan mong ito ay ipagamit mo muna kay kuya ng ilang araw, hayaan mong si kuya ang magayos niyan para sa'yo. Aayusin ko. Ang sasakyang ito, sa iyo na. Sa akin na? Mga kapatid, huwag ninyong hayaang makatakas ang babaeng yan. Sa wakas, nahanap din kita. Nangong Linger. Nahanap din kita. Kintian. Oo? Sa paraan ng pananalita ni Miss Nangong, parang kilala mo ako. O baka naman, isa ka rin sa mga tagahanga ko? 1,000 taon kitang hinintay, mahal ko. Kaya natural lang na humanga ako sa iyo. Dusk, 1,000 taon? Ang estilo mo sa pananamit ay medyo kakaiba. Pero, bibiguin kita sa araw na ito. Nandito ako para tapusin ka. Kaya sa susunod na buhay na lang, natin ipagpatuloy ang tadhana nating dalawa. Magic ba iyon? Nakakaaliw. Mahal ko, ang buhay ni Linger ay pwedeng maging sa iyo. Subalit, titingnan muna natin kung may kakayahan ka para dito. Nakakatakot nga ang lakas niya. May iba ka pa bang paraan, mahal ko? Sige, gawin mo ang lahat ng kaya mo.
Mahusay ka talaga, Miss Nangong. Pero tapos na ang laro. May nagbayad ng 10 milyong dolyar para parusahan ka. Ang lakas mo ay katulad pa rin ng dati, mahal ko. Ngunit, ang pabuya na 10 milyong dolyar na iyon, ay ako mismo ang naglabas. Anong ibig mong sabihin? Dahil, ikaw ang nagsabi sa akin na hintayin kita dito sa lugar na ito. Nangong Linger. Ito ang unang halik ko, ikaw. Anong mayroon sa akin? Mahal ko, makalipas ang ilang araw, babalik ka sa 1,000 taon na ang nakakalipas. Noon, sinabi mo sa akin na tayong dalawa ay... Sa modernong panahon, unang magkikita doon sa disyerto ng Jingbei. Noong oras na iyon ay nagbayad ka ng 10 milyong dolyar para hikayatin akong harapin ka. Kaya naman, gumastos ako ng 10 milyong dolyar para hintayin ka rito. Ako. Sinabi ko iyon sa iyo, 1,000 taon na ang nakakaraan? Umalis ka na. Sandali. Mahal kong asawa. Magpatingin ka na sa utak mo. Baka sakaling magamot pa iyan. Boss, tutulungan kita. Boss? Hindi mo ba siya tatapusin? Sa Dragon Soul Club, ano ang ating prinsipyo? Bawal sakta ng matatanda, bata, at may karamdaman. Hindi. Yung may problema siya sa utak. Hala, boss, hindi pa ako nakakasakay. Dragon Soul Club. Kintian. Hindi ka makakatakas. Wanli. Nahanap ko na siya. Hoy, boss. Boss? Hindi pa tapos ang misyon? Si Binibini, hindi kaya tayo mapagalitan? Huwag kang mag-alala. Si Tian Tian ay anak ng Dragon Soul Club. Kahit medyo pasaway siya, marunong pa rin siyang umunawa. Oh, tama po, tama. Kasi naman, si Binibini ay ang inyong tunay na fiancé. At ang Dragon Soul Club, kayo rin ang namamahala. Kaya imposibleng magalit sila dahil lang sa bagay na ito. Tara na! Mahusay. Tama. Ay naku, nakakainis ka. Boss! Kintian, nandito ka na? Nandito na. Naabala ko ba ang inyong ginagawa? Hindi naman. Pwede naman namin ituloy mamaya. Nga pala, kamusta ang misyon? Pumasok na ba ang pera sa bangko? Hindi namin natapos. Ano? Binibini, yung babae, kulang siya sa isip. Sa Dragon Soul Club, ang prinsipyo namin ay hindi manakit ng mga mahihina, kaya naman, bumalik na lang kami. Anong klaseng kalokohang prinsipyo yan? Kintian, bago mawala ang papa ko, ipinagkatiwala niya sa iyo ang Dragon Soul Club. Ganito mo ba talaga ito pinapatakbo? May problema ba roon? Pinalalampas mo ang pagkakataong kumita. Gusto mo bang mapanood na ang Dragon Soul Club natin ay tuluyang gumuho? Ikaw, anong balak mo talaga? Kintian, Hindi naman sa ganoon, Binibini, hindi mo naman dapat sabihin yan. Ang Dragon Soul Club noon sa Jiangcheng ay isang maliit na grupo lang, pero si boss ang unti-unting nagtaguyod sa amin sa bawat laban, nagbigay ng karangalan at mga panuntunan. Dahil doon, kaya naging ganito ang lahat at kinakatakutan na tayo ng bawat panig. Paano mo masasabing hindi maganda ang hangarin niya? dati. Yon. Ngayon, magkaiba na ang panahon. Ang pagsunod sa mga lumang lintik na panuntunan ay magiging dahilan lang para ang Dragon Soul Club ay hindi na umasenso. Ganoon ba? Anong klase bang basurang mga libro sa kasaysayan ang binabasa mo? Ha? Kailangan ba talaga?
na ang Dragon Soul Club natin ay sumunod pa sa mga utos ng mga sinaunang general para kumilos? Tian, huwag mo naman sanang sabihin yan. Siguradong si Qin Tian ay may sarili ring iniisip. Kuya Ching, wag mo na siyang ipagtanggol po. Ikaw ay nakapagtapos sa sikat na paaralan sa abroad. Alam mo ang tamang pagpapatakbo. Marami kang karanasan. Di hamak na mas magaling kaysa sa mga taong ang alam lang ay magkarahasan. Sa totoo lang, may mga taong walang kakayahan. Mas mabuting tumigil na lang sila at maagang ibigay ang pwesto sa karapat-dapat. Kulang sa kakayahan. At dapat bumaba sa pwesto. Tama ang sinabi mo. Kintian, buti naman, at may ganyan kang realization. Balang araw, kapag ikinasal na tayo, maiwan ka na lang sa bahay para maging katulong sa bahay, at ang tungkol sa grupo ay ipapaubaya na kay Brother Zhao Qing. Kung tutuusin naman, ang kakayahan niya ay mas mataas kaysa sa iyo. Sige, Ha? Ano? Ang sinabi mo? pati na rin ang kasunduan sa kasal mula sa iyong ama noon. Pareho na itong mapapawalang bisa. Kintian, hindi ko intensyong kanselahin ang kasunduan sa kasal. Gusto ko lang namang. Napagdesisyonan na. Ang susi ng Dragon Soul Club Weapon Storage. Nasaan na ang susi? Mahal ko. Nangong Linger, pagbabayarin kita ng malubha. Ang susi, ibibigay ko na lang sa iyo sa ibang araw. Ang mga damit na ito, hindi ba akin ito? Ito po. Ibinigay po ito sa akin ni Tian Chan. Puparin mo yan. Tian Chan, Kintian, ang dami-dami mong damit, isang piraso lang naman ang ibinigay ko sa kanya. Kailangan ba talagang ganyan ka? anong gagawin nyo? Tian Chan, iligtas mo ako. Ako ang senyorita ng Dragon Soul Club. Tingnan ko lang kung sinong mga has na lumapit. Huwag kayong lalapit. Huwag! Tian Chan! Tian Chan, tulungan mo ako! Tian Chan! Itapon mo na yan. Ikaw. Sige, itigil na akong ititigil. Ngayong wala na ako sa buhay ni Meng Tian-Tian. Wala ka na rin kwentang Chintian. Kung matapang ka, edi magsama na lang kayo nang nangong linger mo habang buhay. Boss! Boss! Dahan-dahan lang po. Aalis na ba talaga tayo ng ganoon lang? Pero ang Dragon Soul Club na ito, dito nyo po ibinuhos ang lahat ng paghihirap nyo. Howzy, huwag mo na akong tawaging boss mula ngayon. Itong Dragon Soul Club, tinanggap ko lang naman ito noon alang-alang kay Elder Meng, kaya ibinabalik ko lang ang lahat. Ngayon, wala na itong utang na loob. Wala akong pakialam. Ikaw pa rin ang aking boss. May Dragon Soul Club man o wala. Boss, saan na po tayo pupunta? Hahaha, hindi ko pa alam. Hay naku, wala ka bang tiwala sa akin bilang boss mo? Napakalaki ng mundo. Siguradong mayroon ding kalalagyan ang Kintian na tulad ko. Magsisimula na lang tayong muli. Muli tayong babangon at magtatagumpay. Sa susunod, wala nang katapusang dolyar na ang hawak natin. May mga mamahaling sasakyan pa. At mga magagandang babae, hahaha. Boss, mukhang totoo ngang nakikita ko na ang isang mamahaling sasakyan. Pati na rin, ang isang magandang babae. Asawa, ang liit talaga ng mundo. Ikaw? Boss, baka naman siya ay maghiganti sa atin? Nangong Linger, ninakaw mo ang susi ko, hindi pa kita hinahanap, pero ikaw pa itong may ganang magpakita sa akin. Hindi lang ito tungkol sa susi. Nakuha ko na rin ang unang halik ng asawa ko. Pumunta ako rito para ibalik ito sa iyo. Ikaw, hay naku, may sakit ka ba sa utak?
Bakit mo sinasabi ang... Sakit sa sobrang pangungulila. May gamot ba rito ang aking asawa? Wow talaga. Boss, ang talino pala ng asawa nyo. Walang gamot? Pero may kamao akong sinlaki ng sandok. Ngayon, gusto mo bang matikman ito? O ibabalik mo ang susi ko? Ay naku, parang naiwan ko yata ang susi sa kwarto ng hotel. Samahan mo ako, mahal kong asawa, para kunin iyon. Huwag mo akong madaan sa mga laro. Sa loob ng 3 araw, kapag hindi mo ibinalik ang susi, yung maliit mong ulo ay parurusahan ko ng husto para gawing susi. Mahal kong asawa, isang maliit na Dragon Soul Club lang iyan. Kung nawala, edi nawala na. Kung gusto mo, bukas, magpapabili ako ng 10 hanggang 8 piraso para ibigay sa iyo. 10. 10 o 8. Ikaw. Sino ka ba? Imbestigado mo ba ako? Sino ka ba talaga? Kintian. Ako ang iyong asawang pinakasalan sa harap ng langit, ng dinastiyang Great Jing, si General na nagbabantay sa Hilaganangong Linger. Wow. Wow. Nalinawagan ka na ba, mahal kong asawa? Huwag mong bastusin ang idolo ko. Huwag mo na akong susundan. Susunod ka pa. Tatawag na ako sa 911. Ate boss, mga masasamang tao tayo, hindi tayo pwedeng mag-report. Kintian, sa tingin mo ba makakatakas ka? Nangonglinger, hindi ka makakatakas. Makalipas ang 1,000 taon, ay magiging tunay tayong mag-asawa. Maniwala ka sa akin. Magsalita ka pa. Pagpunta ko rito, wala akong dalang pera. Ito ang aking paboritong idolo. Kunin mo ito. Ituring mong simbolo ng ating pag-iibigan. Kintian, kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita ng kung ano-ano, isusumbong kita sa aking ama para parusahan ka. Ay, parurusahan ako? Asawa pa rin kita. Magiging ganon din sa hinaharap. Ninuno, ang gabi po ay napakalamig. Baka po kayo ay magkasakit. Oo, Mr. Kin, ay hindi pa po kayo nakikilala sa ngayon. Ano po? Kung gusto nyo ay kukunin ko siya para sa inyo? Wanli. Gaano ka na ba katagal sa akin? Simula noong 8 taong gulang pa lamang ako, ay nasa tabi nyo na po ako at 56 na taon na po ang nakakalipas. Ang pamilya ko sa pamilyang Go ay nanatiling maunlad sa bawat henerasyon dahil po iyon sa biyayang bigay ng ninuno. Si Kintian ang aking asawa at ayaw kong makarinig ng kahit anong salita ng kawalan ng galang laban sa kanya. Ninuno, nagkasala po si Wan Lee, parusahan niyo po ang ninuno. Bumalik ka na. Opo. Pa, ang Kintian na iyon? Sino ba talaga siya? Ang grupo natin, ano bang pangalan nito? Qingtian Grupo. Qingtian. Kay Qingtian? Umalis na talaga siya. Zhao Qing, sa tingin mo ba, talaga bang ayaw na niya sa Dragon Soul Club? At pati sa akin ay ayaw na niya? Tian-chan, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ako ang dapat sisihin dito. Kung hindi dahil sa pagdating ko, kung hindi dahil sa akin, na tinanggap ang iyong kabutihan at isinuot ang damit na iyon, hindi sana magagalit ng ganoon si Kintian. Kasalanan ko ang lahat. Siguro dapat na akong umalis. Bakit ka aalis? Hindi mo naman kasalanan. Tayong dalawa ay simpleng mag-office mate lamang. Wala tayong ginagawang masama. Bakit kailangan niyang magduda? Pero si Kintian ay... Walang pero-pero. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang turuan ng leksyon para malaman niya na ang Dragon Soul Club kahit wala siya ay lalong uunlad at magiging mas malakas. Pero, kung handa siyang lumapit sa akin at humingi ng tawad, hindi naman sa hindi ko siya mapapatawad, ang kasunduan sa kasal ay maaari pa nating pag-usapan. Kintian, tila oras na para mawala ka na habang buhay. Ang target ay si Kintian. Lokasyon sa Jiangcheng. Ayusin niyo ito ng malinis, dodoblehin ko ang bayad niyo. Boss, ang target natin ngayon ay isang pinuno ng mga iligal na droga, $1,000,000 ang premyo. Siguradong madali lang ito para sa inyo. Hihintayin kita sa baba. Napakaputi. Ano? O, ang buhok ng matandang pakay natin ay talaga namang maputi. Nahanap ko na.
Sinasabi ko sa iyo, ikaw talaga ay parang multong babae na 1,000 taon na. Hindi ka talaga umaalis sa tabi ko. Tama ka sa 1,000 taon, pero tao ako. Hawakan mo pa para maniwala ka. Umalis ka nga. Busy ako. Wala akong oras para makipagbiruan sa iyo. Ang taong gustong tapusin ng aking asawa ay siguradong isang napakasamang tao. Pero sa ganitong kaliit na bagay, bakit kailangang ikaw pa ang kumilos para hindi na madumihan ang iyong mga kamay? May alam ka rin pala. Nasaan ang susi ko? Tingnan mo, pumunta ka na nga dito, nagdala ka pa ng napakaraming masasamang tao. Huwag naman sana na madamay pa ako. Mahal ko, ang mga taong ito, parang narito sila para tapusin ka. Kintian, may nagbayad para sa buhay mo. Kung matalino ka, sumuko ka na ng maayos. Pasensya na. Huwag kang mag-alala, kahit gaano pa sila karami, ay parurusahan sila ni Lingher para sa iyo. Mag-ingat ka. Nagpadala pa talaga sila ng maraming tao para lang kunin ang buhay ko. Mukhang galing ito sa isang dating kakilala. Mag-ingat ka. Nangong Linger? Nangong Linger, gumising ka. Nangong Linger? Nangong Linger? Gumising ka na. Nangong Linger, gumising ka please. Mahal ko. Parang mawawala na si Lingher. Pwede mo ba akong halikan? Sa ganitong sitwasyon pa talaga, sasabihin mo yan? Huwag kang mawala. Sige, sige na, hahal ka na kita. Hindi naman tayo ganoon kakilala. Bakit hinahayaan mo magkaroon ako ng ganito kalaking utang na loob? Bakit nangyayari ito? Ikaw? Ligtas ka? Nangako ka sa akin. Nahahalikan mo ako. Hindi naman siguro mababali ang pangako ng aking asawa, di ba? Hayaan na nga. Bakit ko ba pinapatulan ng taong may diferensya ang isip? Ako. Sige. Dahil sinalo mo. Ang bala para sa akin kanina, papayag na ako. Talaga? Ipapangako kong igahanap kita ng mahusay na doktor. Bakit? Minamaliit mo ba ako? Marami akong koneksyon. Kilala ko ang maraming sikat na doktor sa buong mundo. Kintian. Kintian, nasaan ka? Bakit hindi pa siya nawawala? Kintian, maayos ka lang ba? Nakakuha ako ng balita na nanganganib ka? Kaya nagdala ako ng mga tao para asikasuhin ka kung may mangyaring masama. Pasensya na, hindi pa ako nawawala. Binigo ko kayo. Kintian, huwag ka na kasing magpanggap. Alam ko na kapag iniwan mo ako, wala kang patutunguhan. Basta't humingi ka lang ng tawad sa akin. At simula ngayon, magtrabaho ka sa ilalim ni Zhao Qing, ay magiging maayos din tayo gaya ng dati. Handa pa rin akong tanggapin ka at pakasalan ka. Sigurado ka ba?
Oo. Ikaw ba ang gustong umagaw sa asawa ko? Sino ka ba? Ilayo mo agad yung espada mo. Tatanungin kita ulit. Ikaw ba talaga ang aagaw sa asawa ko? Miss, pag-usapan natin ito ng maayos. Ibababa mo muna ang armas mo. Siguradong pagkakamali lang ito. Ang ingay. Nagtatanong ako, kailan pa pinayagang sumingit ang isang utusan? Miss Nangong, nagkakamali ka. Ang taong ito ay dati ko talagang fiancé. Kintian, may balak ka bang kumuha ng ibang babae? Nagulat ako doon. Mag-ingat ka naman. Matalim ang espadang iyan. Ang taong ito ay naging fiancé ko noon. Ngayong tapos na ang kasunduan namin. Wala na kaming anumang kaugnayan. Talaga? Siyempre, totoo yan. Kintian. Sino ba ang masamang babaeng ito? Hoy, tauhan ka ng Dragon Soul Club at fiancé ka pa ng Meng Tianqian? Paanong mawawalan tayo ng kaugnayan? Tiyan. Walang hiya. Bakit mo ako sinaktan? Bilang anak ng Dragon Soul Club, kahit ang tatay ko ay hindi ako kailanman sinaktan. Bakit mo nagawa sa akin ito? Mga tauhan, dakpin niyo siya. Ipapaluhod ko ang babaeng ito at paghihingiin ng paumanhin. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Kintian, ano ang balak mong gawin? Meng Tianqian, umalis ka na. Naging malinaw na ang sinabi ko sa iyo na sa pagitan namin ng Dragon Soul Club ay wala na kaming anumang koneksyon. Ibig bang sabihin ito ay para sa kanya? Kintian, matagal mo na akong niloloko, hindi ba? Hindi kita mapapatawad ngayong araw na ito. Kayong mga narito. Bakit kayo nakatayo lang diyan? Si Kintian ay hindi na bahagi ng boss ng Dragon Soul Club. Sino mang mangahas na sumunod pa sa kanya, uutusan ko si Binibini na paalisin kayo sa Dragon Soul Club? Pinipigilan ko kayo? Dahil ayaw kong mapahamak kayo? Akala nyo ba talaga ay matatalo nyo siya? Kintian, nakikipagtulungan ka sa mga kaaway at tinatangkap ang takutin ng Binibini. Mga kasama, hulihin siya. Pati ba naman ang mga walang kuwentang tao na ito ay nangangahas? Maghintay ka lang, asawa ko. Hayaan mong ako ang magligpit sa mga nakakairitang taong ito. Kintian, ano ang ginagawa mo? Meng Tianqian, may masamang balak ang taong ito? Mag-iingat ka sa kanya. Tara na! Boss, nagsasara na ang pancake stand sa ibaba, kaya bumili lang ako ng 2. Ang aga mo naman yata. Heto, iyong pagkain mo. Boss, sister-in-law, hintayin niyo ako. May magnanakaw. Ang pagkain ko. Ikaw, Tian, tawagin ng babaeng iyon si Kintian na asawa. Tila sa pagitan nila ni Chintian ay may malalim na ugnayan. ipaalam ang utos ko. Iban si Chintian sa buong Jiangcheng. Sino mang mangahas na makipagtulungan kay Chintian ay ituturing na kaaway ng ating buong Dragon Soul Club. Kintian, gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin na nakaluhod at nagmamakaawa. Hay naku, kinabahan ako doon. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayon ay talagang nakalaban na natin ng husto ang Dragon Soul Club. Dito sa Jiangcheng, mukhang tayong dalawa ay wala ng lugar na mapupuntahan sa hinaharap. Hayaan mo na kung naging kaaway natin sila. Dapat lang na matagal na kaming walang ugnayan. Mahal kong asawa, kung hindi ka tututol, payag ka bang pamunuan ang Qingtian Group? Sister-in-law, ang sinasabi mo ba ay ang napakayamang si Qingtian Group? Anong sister-in-law? Kapag hindi ka tumigil sa kakasabi niyan, parurusahan kita. Sira na ang ulo niya, pati ba naman ang sayo sira na rin? Si Qingtian Group pa talaga? Lakas ng loob mong mangarap! Mahal ko. Tumigil ka! Miss Nangong, talagang nagkakamali ka lang. Hindi ako ang asawa mo. Ikaw nga. Boss, napakaganda niya. At ang husay pa, mukhang marami rin siyang pera. Bakit hindi ka na lang pumayag sa gusto niya? Mainam ang suportado ka? Ay hindi. Ang tadhana ay sadyang mahiwaga. Tingnan mo, ang ganda ng pagkakataon, di ba?
Bro, wala akong trabaho ngayon at medyo gipit ako sa pera. Pumunta ka sa ospital at magpakonsulta. Huwag mo nang patagalin. Tumigil ka. Huwag mo na akong sundan. Kung hindi ay mapipilitan akong saktan ng isang babae. Kintian, hindi mo lang maalala noong nakaraang 1,000 taon. Kung hindi mali ang kalkulasyon ko, makalipas ang 3 araw, ay ang iyong unang beses na babalik doon. Imposible. Oras na ang magpapatunay. Asawa ko, hihintayin kita pagkalipas ng 3 araw. Hoy boss, hintayin mo ako. Sister-in-law, hanggang sa muli. Lahat kayo sumuntok ng maayos, napakahina nyo, nasaan na ang lakas nyo? Dahil pinili nyong sumali sa amin sa aming security service, dapat ay mayroon kayong matibay na kakayahan. Wala akong pakialam kung ang proprotektahan nyo ay isang boss o ang presidente. Paglabas nyo, huwag nyo akong ipapahiya. Kung hindi nyo kaya, magsalita na kayo agad. Aminin nyo na kayo ay mahihina at umalis na kayo rito. Boss, ang tindi ng pagsasanay natin, hindi ba ito masyadong mahirap? Ngayon pa lang ang unang araw, ngunit may 2 na ang nawalan ng malay. Ayos lang po ba, boss? Simula pa lang ito. Ngayong nagsisimula pa lang tayo sa wala, kailangan nating umasa sa matibay na kakayahan para magkaroon ng magandang reputasyon. At saka, kung hindi ako magiging strikto sa kanila ngayon, pagdating sa aktual na panganib, doon lamang nila mapoprotektahan ang sarili nila, pati na ang buhay ng mga kliyente natin. Opo. Mahusay po ang sinabi niyo, boss. Pero itong kumpanya natin, kakarehistro lang nito, arkila lang ang lugar na ito, second hand ang mga kagamitan, at hindi pa kumpleto ang mga tauhan. Kailan kaya darating ang unang customer natin? Anong ikinakatakot mo? Hahanapin tayo ng tao kung talagang magaling tayo. Narito naman ako, ang iyong boss. Uy, boss. Tingnan mo. Iyong asawa mo. Anong asawa ang pinagsasabi mo? Si Miss Nangong pala yon. Hay nako, talagang hindi mo ako tatantanan. Ang bagong negosyong ito ng aking asawa, mukhang talagang nakakabighani at katakam-takam. Anong tinitingin-tingin nyo? Magpatuloy sa pag-iensayo. Huwag nang tumingin. Ituloy ang practice. Susunod na gagawin. Miss Nangong, hindi ko ba sinabi sa'yo na wag mo na akong susundan? Gusto mo ba talagang matikman ang aking kamao? Ha? Nagkakamali ka, mahal kong asawa. Hindi ako napunta rito para manggulo sa iyo. Eh, anong ginagawa mo rito? Mamamasyal ka? Magbabayad ka ba? Narito ako syempre para protektahan ang aking asawa. Protektahan? Ngayong araw, babalik ka sa 1,000 taon na ang nakakalipas. Ang amuleto na ito ang magliligtas sa iyo sa anumang panganib. Maganda nga ang bagay na ito. Siguradong malaki ang halaga nito. Nagbibiro po kayo, mahal kong asawa. Ang amuletong ito ay kayang magpakilos ng mga hukbo at mag-utos sa buong tropa. Hindi ito basta-basta mabibili ng pera. Para namang totoo ang sinasabi mo, itago mo na lang iyan at paglaruan mo mag-isa. Huwag mo akong storbohin sa aking pagsasanay. Huwag kang magsisisi pagdating ng panahon. Sa diksyonaryo ni Kintian, walang salitang pagsisisi. Sige. Asawa ko, malapit na ang oras. Kailangan mong tandaan, anuman ang makita mo o marinig mo, manatili kang kalmado. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Baliw! Howsy! Boss, Palabasin ang bisita! sister-in-law? Ito. Huwag mo na akong ihatid. Mahal ko,
Sa lalong madaling panahon, muli tayong magkikita. Nagpapakatamad ka ba? Dagdagan pa ng 2 set. Boss, si Miss Nangong nakakatakot siyang magsalita. Anong oras na at saan pupunta? Ang mga sinabi ng baliw na iyon, paniniwalaan mo ba? Tingin ko ginagawa niya lang akong laruan. Masyadong madaming libreng oras. Sa bagay, pero ang mga salita ni Miss Nangong ay masyadong mahiwaga. Talagang nakakatakot pakinggan. Kung ang Tiger Tally na iyon ay totoo, siguradong gulo iyon. Tama na, huwag ka nang managinip. Patawag sila para sa meeting. Opo, Tiger Tally pa daw. Pati pagpapakilos ng hukbo. At ako pa daw si Jade Emperor. Mas hihigit pa ba iyon sa idolo kong si Gigi Bond sa kagwapuhan? Talino, tapang at lakas. Sobrang bilib ako sa sarili ko. Grabe. Anong nangyayari? tara. Nasaan ang mga tao? Nasaan si boss? Hindi ba sabi niya magmi-meeting na? Nandito lang siya kanina Nakita mo ba? Hindi kaya? Hindi nga. Anong nangyayari? Production ba ito? Nagsusuoting ba sila? Bakit parang totoo ang mga eksenang ito? Hauzi. Zhang Hao. Ikaw ba ang may gawa nito? Mga kapatid, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta rito. Kung malamayo lang kayo. Sabi ko nang hindi pagkakaunawaan ito. Buset, isang panunugod. Deputy General Guo huli na siya. Ang ispiyang ito ay kakaiba ang suot at pasulyap-sulyap dito habang nagmamasid. Espiya? Anong espiya? Hindi kaya? Totoo bang napunta ako sa nakalipas na 1,000 taon? Dalhin siya sa tolda ng general. Masusunod po. Maling tao ang nakuha nyo? Ako? Ako? Hindi ako espiya? Ako si Kintian. Tao ako mula sa modernong panahon. Mga kapatid, pwede bang huwag sa mukha ang tama? Nangong? Ling Er. Ulat po, General. Ang taong ito ay may kakaibang suot at mukhang kahina-hinala. Sa labas ng tolda ng General siya nahuli. Sa aking tingin, siguradong isa siyang espiya mula sa kaaway na bansa. Ayon sa batas ng hukbo, dapat na siyang parusahan kaagad. Parusahan ka agad? Parusahan siya agad. May maling pagkakaunawaan lang. Hindi ako isang espiya. Anong maling pagkakaunawaan ang sinasabi mo? Hindi talaga ako taga rito sa lugar nyo. Galing ako sa 21st century. Talagang hindi mo ako maiintindihan. Magulo kang magsalita at wala namang kabuluhan ng sinasabi mo. Tapos ayaw mo pang aminin na isa kang espiya? Kilala ko si General Nangong. General Nangong. Mahal ko. Pakisabi naman po sa kanila na matagal na tayong magkakilala. Malapit ka nang magbayad. Pero nakuha mo pang magsinungaling at gamitin pa ang pangalan ng general. Parusahan na yan. Totoo na ba talaga ito? Noong una, hindi ba't sinabi mo na ako ang iyong asawa? Ngayon, naniniwala na ako. General Nangong, Mrs., asawa ko, iligtas mo ako.
Utos ng general. Ipatupad na agad ang kaparusahan. Ang Tiger Tally? Oo nga. Bakit ba kasi hindi ko yon hiningi? Nangong Linger, iligtas niyo ako. Tapos na ako. Sa pagkakataong ito, talagang katapusan ko na rito. Hindi pa ako wala. Ito ba ang modernong panahon? Buhay pa ako! Buhay pa ako! Nasaan na naman ba ako? Nakabalik ka na. Mahal kong asawa. Aking mahal, nakalabas ka rin sa wakas. Ano sa tingin mo? Tungkol dito sa libu-libong taon na ang nakakalipas na tour sa kampo ng hukbo ng Jing, kontento ka na ba, asawa? Ikaw? Totoo bang nabuhay ka ng 1,000 taon? Ikaw ba talaga ang babaeng general ng dinastiyang Jing na si Nangong Linger? Asawa, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Nasaan ba tayo? Sa bahay ko. Bakit ako nandito sa bahay mo? Dahil ako ang nagsisilbing koneksyon mo sa paglalakbay sa panahon. Bumalik ka man sa 1,000 taon na ang nakakalipas, o bumalik ka man dito, lagi kang lilitaw sa tabi ko. Sandali lang. Masyadong maraming impormasyon to. Kailangan ko muna itong pag-isipan ng maigi. Sinasabi mo na ako ang iyong asawa noong 1,000 taon na ang nakaraan? Pero sa kampo noon, bakit gusto mo akong parusahan? Unang pagkakataon kitang nakita noon, at ang hitsura mo noon ay mukhang kahina-hinala, kaya natural lang na isipin ko na isa kang espiya ng kaaway. Bakit naman kita hahayaang mabuhay? Ngayong araw, nais ko sanang hayaan si asawa na dalhin ng Tiger Tally pagbalik para mabawasan ang paghihirap mo. Kaya lang, napakatigas ng paninindigan ni asawa, ayaw mong tanggapin ang mga gamit mula kay Ling Er. Tatanggapin ko na. Pero para kay asawa, walang puwang ang salitang pagsisisi. Hayaan mo na lang. Pero, mayroon tayong matandang kasabihan. Ang sabi, ang taong marunong makibagay sa sitwasyon ang siyang tunay na matalino. Miss Nangong, nakikiusap po ako. Ibigay niyo na sa akin. Sige na po, please. Mas gusto ko pa rin yung asawa na matigas ang ulo at mayabang. Asawa, anong ibig sabihin nito? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Ibinigay ko na sa iyo ang first kiss ko at gusto mo pa akong samantalahin? Kintian, ikaw talaga. Sa totoo lang, bata pa lang ako ay humahanga na ako kay General Nangong tungkol kay General Nangong kung paano siya naging magiting sa labanan at kung paano niya ipinagtanggol ang bayan. Kabisadong-kabisado ko ang mga kwentong iyon. Base sa pagkakaalam ko, hindi ka nagpakasal kailanman. Hindi ba? General Nangong? Hindi ka nga nagbago. Ikaw ang lalaking hinintay ko ng 1,000 taon. Talagang napakaingat mo sa lahat. Tinatanggap ko na ang amuleto ng tigre paalam. O baka mas mabuting wag na tayong magkita. Ako kasing tao ay talagang natatakot mapahamak. Sinasabi mong takot kang mapahamak, pero ikaw din naman ang nagbuwis ng buhay para iligtas ako. Ikaw iyon. Boss, lahat ng libro tungkol sa paglalakbay sa panahon, time travel at parallel universe na mahanap ko ay nandito na lahat. May kailangan pa po ba kayo, sir? Howzy? Dito sa mundo, mayroon bang tao na kayang mabuhay ng 1,000 taon? Wala ka naman sigurong lagnat? Boss, mula noong huling beses na bigla ka na lang nawala sa gym at pagkatapos ay bumalik ka, pakiramdam ko talaga na nagiging kakatwa ka na at nagsasalita ng kung ano-ano. Bakit?
Ikaw na dapat ay makabago. Ngayon ay naniniwala na rin sa mga lumang pamahiin? Kapag dumating ang araw na mapapahamak ka na, saka mo na ako kausapin tungkol sa mga pamahiin na iyan. Siya nga pala, tungkol sa ipinapaimbestiga ko tungkol sa Nangong Linger, may resulta na ba? Mayroon po? Tungkol sa pagkakakilanlan ng hipag, napakapagtaka. Ang record niya, masyadong malinis, nakakatakot sa sobrang linis. At pati na rin doon sa mga kakaibang pangyayari, tiningnan ko na rin, pero wala talagang kahit anong tala. Alam ko na. Bumalik tayo sa training base. Hindi ako. Jiaoqing, ilang araw pa lang ang nakakalipas. Ang planta sa kanlurang bahagi ng lungsod dahil sa hindi makatarungang paniningil ay ikinagalit ng marami, sinugod at hinalughog ng mga tao at nawalan tayo ng ilang milyong dolyar. Ganyan mo ba pinamamahalaan ng lahat? Sa inyong mga tiyo, pansamantala lang ang paghihirap na ito. Nakikipag-ugnayan na ako sa Qingtian Group. Kapag nakuha natin ang pakikipagtulungan nila, siguradong ang Dragon Soul Club ay lalong magtatagumpay. Qingtian Group, isang malaking kumpanya ang mga iyon. Bakit sila magkaka-interes sa atin? Huwag ka ngang magbigay ng hungkag na pangako. Jiaoqing, talaga bang kaya mong makuha ang Qingtian Group? Tian, huwag kang mag-alala. Nakipag-appointment na ako sa tagapangulo ng Qingtian Group. Magkikita kami ngayong gabi at siguradong makukuha ang deal na ito. Mabuti. Ang panandaliang pagkatalo ay wala lang iyan. Kuya Ching, naniniwala ako sa iyo. Chairman Guo. Hello po, Tagapangulo. Nandito po ako para makipag-partner sa inyo. Ako ang namumuno sa Dragon Soul Club. Ang aming Dragon Soul Club. Dragon Soul Club? Chairman Guo. Ako si Jiaoqing, ang pangulo ng Dragon Soul Club. Ang Dragon Soul Club namin dito sa Jiangcheng ay may matatag na pundasyon, marami rin kaming tauhan, at gustong-gusto namin makipagtulungan sa Qingtian Group. Maaari kaming magbigay ng seguridad at serbisyong lohistika. Mr. Zhao. Oh, Ang Dragon Soul Club, alam ko naman ang tungkol dyan. Sa totoo lang, parang hindi maganda ang reputasyon ng grupo nyo kamakailan. Puno kayo ng gulo at hindi na kayo kasing lakas ng dati. lahat ng iyon ay hindi pagkakaintindihan. Iyon ay mga naiwang problema ng dating namamahala na si Qingtian at kasalukuyan ko itong inaayos. Ang Qingtian Group sa pagpili ng kapareha sa negosyo, binibigyang halaga ay kakayahan, integridad at katatagan. Kung si Qingtian pa ang namumuno, baka mas gusto ko pang makipagtulungan sa grupo nyo. Galingan nyo, hindi ba kayo kumain? Ang galaw nyo ay dapat mabilis, eksakto at malakas. Kapag kaharap nyo ang mga kalaban, walang makikinig sa inyo kahit anong paliwanag nyo. Grabe, ayos iyan. Idiretso ang suntok, sipain nyo, lakasan nyo. Meng Tianchan, bakit bigla-bigla? Ka napadpad sa munting lugar kong ito? Qingtian, sa tagal kong ninais na magpakasal sa isang mapagkunwari na tulad mo. Ikaw, isa ka talagang masamang tao, wala kang modo. Tungkol sa kasal, huwag mo na itong intindihin. Pero, saan ko na naman ba ako nagkamali sa iyo? May mukha ka pang magtanong? Ikaw ba ang nagtrabaho sa likod para sirain ang pakikipagtulungan sa ating Dragon Soul Club? Ikaw ba ang nagsabi kay Qingtian Group na huwag nang makipag-ugnayan sa amin? Meng Tianchan, nakain na ba ng Jiaoqing ang utak mo? Wala akong oras para asikasuhin ang mga kalat niyo. Qingtian, ngayon hindi mo aaminin ang ginawa mo ha? Maliban sa iyo, sino pa ang gagamit ng ganitong mga paraan para i-frame up ang Dragon Soul Club? Malamang bago ka pa umalis ay nakaplano na ang susunod mong galaw. Wala kang kakayahang itaguyod ang Dragon Soul Club, tapos ibibintang mo ang mga problema sa aking amo? Ang kapal din ng mukha mo? Tian, si Qingtian iyan. Sigurado akong siya iyon. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginawa niya, pero nakuha niya ang suporta ng Qingtian Group at nilalaglag niya ako ng patalikod. Qingtian? May ganoon ba siyang kakayahan? Sino pa nga ba maliban sa kanya? Isipin mo ng mabuti.
Pagkaalis niya, minmalas na tayo sa lahat. Tinanggihan tayo ng Qingtian Group. Imposibleng nagkataon lang ang lahat ng ito, di ba? Ayaw lang niyang magtagumpay ka. Ayaw niyang umunlad ang Dragon Soul Club. Kung ano ang hindi niya makuha, ay sisirain na lang niya. Kintian, talagang nagkamali ako sa tinitingnan ko sa lalaking ito. Akala ko dati wala lang siyang silbi. Hindi ko akalaing napakasalbahe niya. Kaya nga, kailangan natin siyang turuan ng leksyon para malaman niya na ang Dragon Soul Club ay hindi niya basta-basta pwedeng kalabanin. Kintian, sa tingin ko inggit ka lang sa Brother Zhao Qing. Inggit ka dahil kaya kong patakbuhin ng maayos ang Dragon Soul Club. Sasabihin ko sa iyo, kahit wala ka na Kintian, ang Dragon Soul Club ay lalo pang magiging mas maganda. Sige na. Lahat ng sinabi mo ay tama. Ngayon, isama mo na ang mga tao mo at umalis na kayo. Ayoko. Sirain niyo ang lahat. Itong basurang training ground na ito, pagdurug-durugin niyo. Opo. Tumigil kayong lahat. Walang hiya kayo. Huwag niyo nang sirain yan. Hoy, ang kagamitang yan ay galing pa sa Germany at sobrang mahal. Huwag kang gumalaw. Ikaw, ang lahat ng ito ay pinag-ipunan namin ng boss ko at nagtipid kami para mabili ang mga ito. Kayo, lalabanan ko kayo. Meng Tiantian, sinisiguro ko sa inyong pagbabayaran nyo ang ginawa nyo. Kintian, pinilit mo akong gawin ito. Resbakan sila. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng mawalan. Huli na ang lahat. Ito ang napapala mo sa paglaban sa akin at ang parusa sa pagkalaban kay Dragon Soul Club. Sirain ang lahat. Huwag magtitira ng kahit ano. Sige pa. Kintian, sinasabi ko sa iyo, dito sa Jiangcheng, kung wala si Dragon Soul Club at wala ako na si Meng Tiantian, ikaw na si Kintian ay wala kang kwenta? Kahit itong simpleng lugar ay hindi mo maprotektahan. Ngayong araw, hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Ikaw lang? Wala ka nang matataguan. Para kang asong gala. Hindi po. Bakit pati dito ay nagpapakita ka? Mahal kong asawa, saan ba galing itong walang modong asong ligaw na kanina pa kahol ng kahol? Ikaw. Ikaw na naman, walang hiya ka. Gusto mo bang ipalinis sa labas ang mga basurang ito? Hindi naman pwedeng itapon na lang sila basta-basta. Ang hirap kayang kumita ng pera ngayon. Dahil sa mga pagkawasak na ito, paano na ako magnenegosyo? Simple lang po. Kung sino ang sumira, siya ang magbayad. 10 beses na bayad, kulang ng 1 sentimo. May kaukulang parusa. Napakalakas ng loob mo. Sino ka ba sa akala mo? Sa pagitan nito ni na Dragon Soul Club at Qingtian ang gulo ngayon. Kaya hindi ka dapat nakikialam dito. At saka, alam niyo ba kung sino kami? Tama. Subukan mong makialam sa gulo naming mga Dragon Soul Club. Maniwala ka. Pati ikaw ay idadamay ko. Ang Dragon Soul Club, Ha? isang hamak na samahan na hindi man lang makatapak sa pinto ng Qingtian Group. May karapatan ka bang magingay sa harap ko? Tungkol sa Qingtian Group? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ano ba talaga ang pagkatao mo? Chairman Guo. Poong pinuno. Miss Nangong, patawad at huli na si Wan Li sa pagdating. Ipaubaya na lang natin kay Wan Li ang lahat dito. Chairman Guo, kilala niyo po siya? Kayo pala si Chairman Guo. Mr. Zhao, Miss Meng, tungkol sa paghingi ng pakikipagtulungan ng Dragon Soul Club, mukhang malinaw na ang naging sagot ng aming kumpanya. Ang pamunuan ng inyong grupo ay magulo, walang kredibilidad,
at ang inyong kakayahan ay hindi pasok sa aming pamantayan. Ano pong sinabi niyo? Ang hindi namin pakikipagtulungan sa inyo ay walang kinalaman sa kahit na sino. Isa lamang itong desisyong pangnegosyo. Makaalis na kayo. Huwag na kayong magpahiya pa. At higit sa lahat, huwag istorbuhin si Mr. Qin. Kundi, mapipilitan ang Qingtian Group na gumawa ng ibang paraan upang makialam. Zhao Qing, hindi ba sabi mo kaya ayaw makipagtulungan ng Qingtian Group sa atin ay dahil kay Qingtian? Hindi ko alam. Ikaw talaga. Wanli, paalisin mo na sila. Ay, sandali. Siguraduhin mong maibibigay ang singil na 10 beses na danyo sa Dragon Soul Club. Kapag hindi sila nagbayad, mabubura na ang Dragon Soul Club sa mundo. Masusunod po. Qingtian, pasensya ka na. Nagkamali ako ng hinala sa iyo. Pwede mo bang... Layas! Umalis na kayo. Mahal ko, maangas ba si Linger kanina? Pwede na? Pero kumpara sa akin, medyo kulang pa siya. Ikaw talaga ang pinakamagaling, mahal ko. Ikaw. Si Qingtian Group at si sister-in-law pala. Aba. Boss? Boss, Qingtian Group sa kanya ba talaga iyan? Hindi ba ako nananaginip? Kurutin mo nga ako. Ako. Tingnan mo nga itong asal mo. Miss Nangong, maupo po kayo? Miss Nangong, baka po kailangan ng kumpanya nyo ng mahusay na security service? Kahit po bago lang ang kumpanya namin, pero ang kalidad namin ay sigurado pong hindi kayo bibiguin. Ipakita nyo. Boss, bakit mas mabilis pa ang pagpalit ng ugali mo kaysa sa akin? Kailangang marunong makisama ang isang lalaki. Wala kang alam. Miss Nangong, isipin nyo po sana. Ang trabaho ay trabaho at ang personal ay personal. Kahit na pinapahalagahan ko ang kakayahan at mga prinsipyo ni Boss Qin, subalit, Pero, ang Qingtian Group ay sa iyo talaga. Kaya wala akong karapatan na magdesisyon para sa iyo. sa ilalim ng pangalan ko, anong ibig sabihin yan? Mr. Qin, ito ay mga ari-ariang nakapangalan sa inyo. Mula noong araw na nagkita kayo ni Miss Nangong, ang Qingtian Group ay sa inyo na po. Dragon Soul Club, Qingtian, hindi ka makakatakas. Wanli, nahanap ko na siya. Maliwanag po, poong ninuno. Opo, aayusin ko na po ang lahat ngayon din. Mga kagalang-galang na board director, bilangin at suriin ang lahat ng mga ari-arian sa loob at labas ng bansa, kasama na ang lahat ng nasa ilalim ng pangalan ng Qingtian Group na mga isla, yate, mga pribadong eroplano, mga kotseng pangkarera, at ang lahat ng malalaki at maliliit na sangay na kumpanya. Ihanda nyo na ang lahat para sa paglilipat ng pagmamay-ari. Board Director, ano po ang ibig sabihin nito? Binuo ang Qingtian Group noong simula para sa taong iyon. Daan-daang taon na itong lumipas at lumago, hindi ko inakalang darating talaga ang araw na ito. Mr. Qin, pakisuri po ito. Pa, bakit wala po akong alam tungkol dito? Tumahimik ka. Nasa harap ka ni Miss Nangong, wala kang karapatang magsalita. Pasensya na po sa pagkabastos ng anak ko, hindi ko po siya naturuan ng maayos. Sana po ay pagpasensyahan nyo na siya, Miss. Ayos lang. Miss Nangong, pwede ba tayong mag-usap sa isang tabi? O sige. Bakit siya? Ako ang legal na tagapagmana ng Qingtian Group? Bakit kailangang ilipat sa kanya ang lahat? President, palamig muna po kayo ng ulo. Umalis ka. Lumabas ka. Hindi ka pa ba tapos sa kaguluhang ito? Tay, hindi po ito patas. Ang Qingtian Group ay pagmamayari na natin sa ilalim ng pangalan ng pamilya Guo sa loob ng maraming henerasyon.
Nagtatrabaho ako ng buong puso at tapat sa loob ng maraming taon. Ngayon, bakit bigla nating ibibigay ang lahat sa isang estranghero? Anak, mula pa nung una, ang Qingtian Group ay itinatag ng ating mga ninuno para kay Mr. Qin. Iyon ang dahilan kung bakit ito itinayo. Siya rin ang dahilan dahil sa kaniyang mahusay at matalinong pananaw sa pamumuhunan kung kaya naging matagumpay ang Qingtian Group sa kasalukuyan. Pinamamahalaan lang natin ito para sa kaniya. Wala akong pakialam. Basta ang Qingtian Group ay hindi maaaring ilipat na lang ng basta-basta sa isang estranghero. Xiaoyu, alam mo ba kung bakit pinili ng ating mga ninuno ang ating pamilya, ang mga pamilya Guo? 10,000 beses mo na po yung sinabi. Dahil sa mga ninuno ng ating pamilya Guo, mayroong isa sa kanila na sumunod kay General Nangong bilang isang tinyente upang protektahan ang bayan. Kaya naman tinulungan at inalagaan niya tayo. Sa loob ng maraming taon nating mga pamilya Guo, dahil sa tulong nila, ay nakakuha na tayo ng labis-labis na pakinabang. Sapat na ito para sa 3 henerasyon natin upang mamuhay ng maginhawa at walang alalahanin. Ang tao dapat ay marunong makontento. Ang Qingtian Group ay sa akin. Walang pwedeng humawak nito. Miss Nangong, ang Qingtian Group? Pasensya na pero hindi ko ito matatanggap. Bakit? Wala lang. Ako kahit na mukha akong pera o mahilig sa babae, ngunit alam ko na, ang isang disenteng tao ay kumukuha lamang ng kayamanan sa tamang paraan. Ang biglaang yaman na ito na parang galing sa langit, natatakot ako na kahit makuha ko ito, ay baka mawala rin ako ng maaga bago ko ito magasta. Kaya naman mabuti pang itago mo na lang iyan para sa sarili mo. Tama ka, asawa ko. Kanina sa training field, masyado pong naging mapusok si Ling Er. Hindi kita nakonsulta. Bago ko ipinangalan sa iyo ang Qingtian Group. Inisip ko lang kasi na itinayo talaga ito para sa iyo, kaya ibinalik ko lang ito sa tunay na nagmamay-ari. Pero nakalimutan kong isaalang-alang ang gusto at nararamdaman mo. Pasensya na po. Maliit na bagay lang iyon. Ano naman kung bigla akong maging pinakamayamang tao sa buong mundo? Kung ibang tao siguro iyon, malamang ay umihi na sila sa takot, pero ako ito. Matibay ang loob ko at kaya ko itong harapin. Pero sa susunod na may sorpresa kang ganito, sabihan mo muna ako agad para makapagdala ako ng sako para lagyan ng pera. Asawa ko, napakapilyo mo pa rin talaga. Mahal kong asawa, Ha? Ang ganda ng panahon ngayon. Yung galing mo sa espada kanina, hindi lang basta mukhang traditional martial arts, parang may pagkamodernong combat skills, yung may pag-agaw ng patalim at tumpak na pag-atake. Pinag-aralan mo ba talaga iyon? hindi ko iyon sinasadyang pag-aralan. Itinuro mo po iyon sa akin, may 1,000 taon na ang nakararaan. Ako, 1,000 taon na ang nakakalipas, itinuro ko. Opo. Sinabi niyo po na sa pakikipaglaban, dapat gawing simple ang lahat at ang mabilis na pagtapos ang tamang paraan. Marami pa po kayong itinuro sa akin. Sa makabagong salita, tinatawag itong human mechanics at mga technique sa mahusay na pakikipaglaban. Ikaw, nabubuhay ng habang buhay. At ako naman, ay naglalakbay sa panahon. Ako na isang matatag na naniniwala sa material na bagay. Ano ba itong nangyayari? Asawa, wag na po kayong mag-alala. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may sariling dahilan kung bakit sila umiiral. Wala na akong ibang maisip kundi yan. Pero, may kinain ka ba na gamot para mabuhay ng habang buhay? O meron ka bang lihim sa mahabang buhay? Ibahagi mo naman. Ako, asawa, sa tamang panahon malalaman niyo rin po. Sige na, pinapanabik mo lang ako. Hello? Magandang balita, boss. Ang unang negosyo natin ay dumating na rin sa wakas. Talaga? Boss, bumalik ka na agad? Nagtipon-tipon ang mga mayayaman sa Jiangcheng at sinabing ikaw lang ang gusto nilang makausap. Sige. Yayaman na tayo. Mauuna na ako Oo nga pala, nakalimutan kong itanong, kailan ang susunod na paglakbay ko sa ibang panahon? Ngayon na. Ano?
Palibutan sila. Bilis. Hindi kita natapos nung huli. Makalipas ang ilang buwan, ang lakas pa ng loob mong bumalik. Grabe naman, ito na naman ba? Ano na namang parusa ang gagawin mo ngayon? Linger, pakibigay naman ng manual ng instruksyon. Ngayon, talagang tatapusin na kita. Teka lang. Kailangan kong makita si General Nangong. Simbolo ng autoridad? Boss naman, mahal kong boss, bakit sa ganitong pagkakataon ka pa nawala ng bigla? Ano nang gagawin ko? Kapag nagalit ang mga negosyanteng iyon, hindi lang ang Jiangcheng, pati ang buong industriya ay wala na tayong malulugaran. Naku po, patay na, katapusan na natin. Sister-in-law, sister-in-law, Jiang Hao, anong nangyari? sister-in-law, tulungan niyo po ako. Hindi na naman makontak si boss. Dumating na ang lahat ng mga malalaking kliyenteng kikitain namin at ang gusto nilang makausap ay si boss para sa transaksyon. Hindi ko na po kaya itong harapin. Maaari po ba kayong sumagip sa amin ngayon? Saan ang lokasyon? Sa Jiangcheng International Hotel, sa rooftop ng Rose Hall. Salamat po, sister-in-law. Kayo talaga ang tagapagligtas ko, sister-in-law. Habang wala ang aking asawa, hindi natin pwedeng pabayaan ang negosyo. Kung hindi natin pamamahalaan ang Qingtian Group, paano na natin bubuhayin ang ating anak? Tian-Tian, sabi mo gagamit ka ng dahilan ng negosyo para malinlang si Qingtian dito? Sigurado ka bang gagana ito? Hi, kilala ko ang taong iyon. Mukha siyang pera at mahilig sa babae. Kahit na noong una ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan, ngunit siguradong may damdamin siya para kay Dragon Soul Club at para rin sa akin. Ngayong nakadikit na siya kay Qingtian Group para protektahan si Dragon Soul Club, napilitan akong isakripisyo ang aking sarili. Pero base sa nakita natin nung araw na yon, parang mas may respeto si Chairman Guo para sa nangong linger na iyon. Ang walang hiyang babaeng iyon? Siguradong simpanan lang siya ni Chairman Guo, tapos nilalandi pa niya si Qingtian. Mas mabuti nang huwag magsalubong ang landas namin, dahil kundi talagang ipapaalam ko kay Chairman Guo ang pagiging malandi at ang tunay niyang ugali. Tingnan natin kung makapagmayabang pa siya. Sino ka? Ang batas ng militar ay sagrado. Ang makita ang selyong ito ay parang kaharap ang hari. Ay, hindi mo na kailangang lumuhod. Huwag mo lang akong parusahan. Saan mo nakuha ang bagay na iyan? Siyempre, galing ito sa iyo. Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay. Ang mahalaga ay nandito sa akin, di ba? Lahat kayo umurong. General, hindi natin alam kung saan nanggaling ang taong ito. Nag-aalala po ang inyong tauhan. Sabi ng umurong kayo. Opo, Bakit nasa sa iyo ang tiger tali? Anong uri ng mahika ang ginamit mo? Saan mo ito nakuha? Huwag kang masyadong emosyonal. Ikaw mismo ang nagbigay nito sa akin. Ang bersyon mo mula sa hinaharap. Ayoko nga sana, pero ipinilit mo ito sa akin. Sabi mo ay para ito sa kaligtasan ko. Tingnan mo, nagamit ko na ito. Di ba? Kalokohan. Mula sa hinaharap, bilang isang general, hinding-hindi ko ibibigay ang napakahalagang simbolo ng militar sa isang taong napakamisteryoso at kahina-hinala. Nakikita mo na? Alam ko namang hindi ka maniniwala. General Nangong, nagsasabi ako ng totoo. Wala akong pakialam. Sa inyong mga agawan sa kapangyarihan at mga pagpaparusa at kaguluhan, wala talaga akong interes doon. Isa lang akong minalas na tao na aksidenteng nahulog sa isang lamat sa oras at espasyo. At ngayon, ang tanging nasa isip ko lang ay ang makabalik ng buhay. Dahil lumitaw na ang tiger tali, hindi muna kita paparusahan sa ngayon. Pero kung gusto mong mabuhay, ayusin mo ang iyong kinikilos, kundi papatawan ka ng batas militar. Hay? Mukhang napasubo na talaga ako sa gulo. ang supply ng pagkain ay buhay ng hukbo. Ang ganitong kapabayaan ay tila pakikipagsabuatan na rin sa kalaban. Tingnan mo, ang mga pagkain ng buhay ng hukbo. Sa sobrang kapabayaan mo, ano ang pinagkaiba nito sa pagtataksil? Hiling ko ang inyong pag-unawa, Deputy General Guo, naging madalas ang ulan,
nitong mga nakaraang araw at masyadong luma ang bodega, ginawa ko na po ang lahat para patuyuin ito, subalit Anong nangyayari rito? Leader, ano po ang dapat gawin sa taong ito? Aalis na ang hukbo bukas. At sa tingin ko ay hindi na aabot kung kukuha pa tayo ng bagong pagkain. Hindi mo nabantayan ng maayos ang ating pagkain. Ayon sa batas, dapat kang parusahan. maawa po kayo. Patawarin niyo po ako. Ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko. Tungkol doon. Marahil ay mayroon akong paraan para maayos ito. Ikaw, anong magagawa mo? Nabasa lang ito ng bahagya. Hindi pa naman ito tuluyang bulok. Ipaghanda niyo ako ng mga uling, iyong mga tuyong-tuyo. Maghanda rin kayo ng malalaking kaldero at steamer. Kakayanin kong alisin hanggat maari ang amoy at halumigmig. Kahit medyo hindi na maganda ang lasa. Pwede pa rin itong kainin at hindi ito makakasama sa katawan. Uling? Paano magagamit ang bagay na iyon sa pagkain? Isang malaking kalokohan iyan. Ngayon ko lang narinig ang paraang iyan. Sigurado ka ba? Nasa sa iyo kung maniniwala ka, ngunit mas mabuti na ito kaysa sa magutom. General, huwag po kayong basta maniwala sa taong iyan. Hindi natin alam kung kaibigan ba siya o kaaway. Gawin mo ang sinabi niya. Maghanda na kayo agad. Opo. General, ito. Totoong nakakain ang mga pagkain. Kahit medyo kakaiba ang lasa, hindi naman sumasakit ang tiyan namin. Ikaw, mukhang mayroon kang kakaibang galing at talento. Dala lang ito ng hirap ng buhay. Dala lang ito ng hirap. Sa pinanggalingan ko, tinatawag itong pangunahing kaalaman sa buhay. Ang negosyo ko siguradong wala na. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagmayabang. Mas mabuti pang umasa na lang sa mayaman. Ate, dumating din po kayo sa wakas? Narito na ang lahat ng mga mayamang negosyante. Ang boss na lang ang hinihintay. Naiintindihan ko. Miss Meng, si Mr. Kin ay kailan darating? Pumunta kami rito dahil sa sinabi mong maaari nating makasama si Qingtian Group. Subalit, ito ay masyadong kawalan ng respeto sa amin. Darating po si Qingtian. Maghintay po kayo ng kaunti. Nangong Linger, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Umalis ka rito. Miss Nanggong, pinaunlakan namin ngayon si Boss Chin para pag-usapan ng negosyo? At tila wala po yata itong kinalaman sa inyo? O baka naman natakot si Boss Chin, kaya nagtago na siya at isang babae na lang ang pinaharap? Miss Meng, sino naman ang isang ito? Isa lang siyang babaeng nagpapanggap na may koneksyon kay Qingtian. Mga boss, si Qingtian ay pansamantalang may inaasikasong mahalagang bagay, kaya para sa mga gawain ngayon, si Miss Nangong muna ang may hawak ng kapangyarihan. Siya ang may hawak? Ineng, ang pinag-uusapan natin dito ay malakihang negosyo na aabot sa 10 milyong dolyar. Talaga bang kaya mong magdesisyon? Kung kaya kong magdesisyon, mas mabuti pang pakinggan niyo muna ang aking mga kondisyon. Walang makikinig sa'yo. Hoy, pumarito kayo at kalad ka rin siya palabas. Meng Tian, ano ba ang karapatan mo na gumawa ng ingay dito? Ang Dragon Soul Club sa kasalukuyan ay hirap nang iligtas ang sarili. Bakit may oras ka pang asikasuhin ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao? Ikaw. Miss Nanggong, kahit na ikaw pa ang kinatawan ng Qingtian, ang pagtitipong ito ay para sa grupo naming Dragon Soul Club. At kami ang nagmamay-ari nito. Dumating ka ng walang imbitasyon at masyado ka pang mayabang. Hindi mo na ba iginagalang ang ating mga kasamahan sa industriya? Iha, sa mundo ng negosyo, mahalaga ang pagkakasundo para sa ikauunlad ng lahat. Ang ginawa mong paglusob dito ay talaga namang hindi tama. Panuntunan? Sa salita ni Nangong Linger, ako ang nagtatakda ng panuntunan. Ikaw, anong sabi mo? Gusto niyo bang makipagkasundo sa isang tapat at maimpluwensyang kapareha? O mas gusto niyo bang sumama sa isang samahang magulo at malapit nang bumagsak na magdadala lang sa inyo ng kapahamakan? Maimpluwensya? Iha, ang taas naman yata ng tingin mo sa sarili mo. Mga Ginoo, kilala niyo ba ang Qingtian Group? Ang Qingtian? Siyempre, kilala namin iyon. Isa iyan sa pinakamalaking korporasyon sa bansa at hindi masukat ang yaman yan. Anong ibig mong sabihin, Miss Nangong?
Kung makikipagtulungan kayo sa Qingtian, ituturing kayong kaibigan ng aking Qingtian Group pondo, koneksyon, at impluensya, hindi na magiging problema ang lahat ng iyan. Totoo ba ang sinasabi mo? Miss Nangong, kaya mo ba talaga kaming matulungang makapasok sa Qingtian Group? Si Chairman Guo Wanli ay kasalukuyan ng papunta rito. Maghintay lang kayo ng sandali at maaari na kayong makipag-usap sa kaniya. Miss Nangong, ang security system ng aking kumpanya ay nakatakdang i-upgrade. Kung gayon ay ipauubaya ko na ito sa Mr. Qin. Ibigay mo lang sa akin ang boss. Ang seguridad din ng aming kumpanya, ipagkakatiwala namin sa Mr. Qin. Ikinagagalak ko kayong makilala, President Wang. Talagang ikinagagalak ko po kayong makilala. Ang pag-iimbak ng mga palay na ito, ang mga paraan nito, ay marami. Mayroong mga espesyal na teknik pagdating sa pagpigil ng amag. Bukod sa sinabi ko kaninang paggamit ng uling para sa pagpapatuyo, maaari ring magtayo ng matataas na imbakan na may sapat na daloy ng hangin sa ilalim upang maiwasang madikit ang mga ito sa basang lupa. Kung makakahanap tayo ng puting pulbos na tinatawag na calcium oxide, ang bagay na iyon ay mas mabisang pampatuyo, iikot lang ito sa paligid ng mga imbakan. Calcium oxide? Ngayon ko lang narinig ang bagay na yan. Puro lamang ito mga kakatuwang imbensyon. Tumahimik ka. Qingtian, ang mga paraang sinasabi mo, paano iyon gumagana? Saan naman nanggagaling ang calcium oxide na ito? Kung paano ito gumagana, isa itong pisikal at kemikal na pagpapatuyo. Ang calcium oxide, gawa ito sa pagpiprito. Ang pamilyar na pakiramdam na ito ay bumabalik na naman. Qingtian, anong nangyayari sa iyo? Kulam, bakit bigla na namang nawala ang taong iyon? General, totoo ngang isa siyang maligno o kakaibang nilalang? Nagagawa niyang maglaho sa hangin. Ang nangyari ngayong araw ay hindi dapat kumalat. Ang sinumang sumuway ay paparusahan. Nandito na naman ako. Ay nako, ang buhay na ito, kailan kaya ito matatapos? Ang kumpanya namin ay tinatawag na Huhang Security. Garantisado ang aming kakayahan, kaya sa inyo pong mga boss, huwag po kayong mag-alala. Howzy? Lagot, ang negosyo ko. Tama na. Nangong Linger. Huwag kang magpanggap na kung sino kang magaling. Sino ba ang hindi nakakaalam sa mga kalokohan mo? Akala mo ba, dahil nakasama ka sa kama ni Chairman Guo, ay pwede ka na rito na magmalaki sa amin? Isa ka lang namang tamasamang babae na ibinebenta ang sarili. Meng Tianchan, anong pinagsasabi mo? Babalaan kita? Ayusin mo ang pananalita mo. Miss Meng, mas matindi pa ang iyong imahinasyon kaysa sa kakayahan mong mamahala ng inyong samahan. Bakit? Hindi ba totoo? Heis, hindi na rin nakakapagtaka dahil galing ka naman sa wala. Ginamit mo lang ang ganda mo para kumapit kay Chairman Guo at pagkatapos makatikim ng marangyang buhay ng ilang araw ay nakalimutan mo na kung sino ka talaga. Napakagulo naman dito. Qingtian. Mahal, nandito ka na. Tapos na ang pag-uusap sa negosyo. Tara na. Hayaan mo na, mga walang kwentang usapan lang iyan. Huwag mo na silang pansinin, mahal. Boss, okay ng negosyo? Alis na tayo. Negosyo? Anong klaseng negosyo ang sinasabi mo? Negosyo? Ikaw, ulitin mo ang sinabi mo. Qingtian, isa lang siyang Kapag narinig ko pang nagsalita ka ng masama laban kay Linger, ipapaubaya ko kayong lahat na mawala kasama ni Dragon Soul Club. Qingtian? Mga boss, pasensya na po. Pasensya na. Hanggang dito na muna tayo sa ngayon. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Boss, sister-in-law, hintayin niyo ako. Nangong Linger. Sinasabi ko sa'yo, isa kang dakilang babaeng general, tapos hinayaan mo lang ang taong iyon na siraan ka? Hindi ka ba man lalaban? Hindi ba't may hawak kang espada? Parusahan mo siya kapag nagka-problema? Hindi ba't nandito naman ako para protektahan ka?
Mahal ko, nag-aalala ka na ba kay Linger? Huwag ka nang madaldal. Masaya ka bang nilalait ka nila? Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Mula ngayon, lalaban na si Linger at sasagot pabalik. Dapat lang. Ang paraan mo ng pag-aalala ay kasing giliw pa rin noong 1,000 taon na ang nakakalipas. Tumahimik ka. Tara na. Nanalo na ako. Hindi pwede, hindi ito mabibilang. Bawiin natin ang huling hakbang, isa pa. Handa na ba ang lahat? Opo. Nagmamadali lang ako kanina, nawala lang ako sa focus. Kundi, hindi ako matatalo kailanman. Madam, kailan mo ba balak na seryosohin ang ating pagsasama? Pagsasama? Anong pagsasama? Nangong Linger, paano mo nagawa sa harap ng maraming tao na magsabi ng ganyang kalapastangan? At walang hiyang mga salita? Pareho lang tayong pinaglaruan ng tadhana, kaya dapat tayong magtulungan. Miss Nangong, Mr. Qin. Xiaoyu, may kailangan ka ba? Wala naman po. Yun lang po. Ang grupo ng kumpanya ay nakagawa ng bago. Naiilang klase ng pampalusog na sopas at sa kusina ay sadyang nag-utos po. Naipatikim ito kay Mr. Qin para makahingi ng opinyon. Salamat, pero hindi naman ako interesado sa mga ganyang sopas. Sa inyo na lang iyan. Wag naman po, Mr. Qin. Itong sopas ay gumamit ng mga mamahaling sangkap. Nilagay ito ng ilang oras, masustansya po ito. Tikman nyo lang po kahit isang subo. Isang subo lang po talaga. Ayaw kong uminom. Ayaw naman pala ng asawa ko. Bakit mo siya pinipilit? Akin na lang at titikman ko. Hindi pwede. Ano? Po. Ang sabaw na ito ay ginawa base sa recipe para sa pampalakas ng mga lalaki, kaya posibleng hindi ito nararapat para sa inyo, Miss Nangong, at para sa inyong katawan. Ayos lang. Kahit ano pang uri ng katawan ay kaya kong i-adjust. Baka po ang lasa ay kailangan pang mas mapabuti. Sasabihan ko po ang mga nasa kusina. Sandali lang. Dahil narito ka na, hindi na kailangan pang pumunta rito ni Wanli. Ang Qingtian Group ay tunay na itinayo noon para sa aking asawa. Pero sa nakalipas na daan-daang taon, dahil sa pagod at sipag ng inyong pamilya, ang pamilya Guo na nag-alaga nito sa bawat henerasyon, kaya ito umabot sa ganitong kalaki. Nag-usap na kami ng asawa ko. Lahat ng shares sa grupo ay ililipat na lahat sa pangalan ng iyong ama. Ha? Hahayaan ang iyong ama na si Wanli na patuloy na mamahala sa lahat ng mga gawain sa grupo. Para naman sa iyo, kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa, ang kinabukasan ng grupo ay mapupunta rin naman sa mga apo o tagapagmana ng pamilya Guo. Simula ngayong araw, ang mga transaksyon ng grupo ay hindi na kailangang iulat sa akin. Miss Nangong? Nagkamali po ako? Ako? Naging masama ako? Wala akong kwenta. Anong nangyari, Xiaoyu? Sabihin mo sa akin ng dahan-dahan. Ang sabaw? Sa loob ng sabaw. Nilagyan ko po iyon ng pampapurga. Ako. Nawala lang ako sa sarili ko at hindi ko napigilan ang inis ko. Gusto ko lang mapahiya si Mr. Qin dahil sa tingin ko, wala siyang karapatan na mamuno sa kumpanya. Hindi ko naman talaga balak na manakit ng kapwa. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ano ba iyan? Ang tuso mo ha? Gaganyan ka ba sa akin? Ginamitan mo pa ako ng pampurga. Sa dami ng mga laban at panganib na hinarap ko sa labas, muntik pa akong mapahiya dahil lang sa sopas mo. Ngayon, ako na ang tatay mo para leksyonan kang bata ka. Papakita ko sa iyo kung sino ang binabangga mo. Huwag mong hintayin na bugbugin kita ng husto. Totoo ba ito? Uulitin na naman.
Mahal ko, Nawala. Nawala siya. Kailan kaya matatapos ang paghihirap na ito? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Hinto. ang hina ng iyong pag-atake. Paano mo matatalo ang kalaban sa digmaan? Tignan mong mabuti. Ayos. Napakahusay. Magandang ang tignan ng bawat galaw, pero mahina naman ito pagdating sa labanan. Kintian, narito ka na naman. Tila ba tungkol sa paghawak ko ng sibat, mayroon kang mga reklamo? Wala po. Napakahusay po ng inyong pag-asinta. Ako naman ay nagbibiro lang. Dahil nagbibiro ka lang, bakit hindi mo sabihin sa akin at nang makita ko ang matatalino mong opinyon? Sige, sasabihin ko. Iyong galaw kanina na pagsibat mula sa likuran, hinahangad nito ang lakas at lawak, ngunit ang pagpihit ng inyong balakang ay masyadong malaki. Kaya nag-iwan kayo ng 0.3 segundo na butas. Kapag nakatapat kayo ng magaling, madali kayong dehaduhin. Ang 0.3 segundo sa kinalakihan ko ay sapat na para itakda ang huling hininga ng isang tao. Kung itutuon mo lang ang puwersa sa iyong pulso, hindi sa pag-ikot ng iyong baywang. Gamat ang galaw ay hindi masyadong magarbo, ngunit mas mabilis ito, maliit ang galaw, at mas matitipid ang iyong lakas. Lusubin mo ako. Bo, Gamitin mo ang paraang sinasab-shabi mo. Ang mga galaw na iyan, saan mo natutunan ang mga iyan? pinag-isipan ko lang. Sa labanan, basta manalo ayos na. Bakit kailangan pang maging maganda? Hoy bata, tao ka ba o kung anong nilalang? Bakit parang bigla-bigla kang sumusulpot at bigla ring nawawala? Nabaliw na ba ako? Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko? Kaya niya akong tapusin anumang oras. Magsalita ka. Napipi ka na ba? Anong nilalang? Ikaw ang kakaiba? Buong pamilya mo ay kakaiba? General, tingnan niyo siya. Mag-ingat ka. Nangong Linger. Nangong Linga, gumising ka. Nangong Linger. Nangong Linga. Gumising ka, pakiusap. Nangong Linger, gumising ka na. Asawa ko. Parang wala na si Linger. Maari mo bang halikan si Linger? Sa gitna ng ganitong sitwasyon, iyan pa talaga ang sasabihin mo. Huwag kang bibitiw. Sige, hahalkan ko na. Wala naman tayong relasyon. Bakit kailangang magkautang na loob ako sa iyo ng ganito kalaki? Ano ba itong nangyayari? Ligtas ka. Nangako ka. Nahahalikan mo ako. Nagtatago ka rito at naalala ang isang tao? Oo. Naalala ko lang ang isang makulit na hangal. Ito ay alak mula sa kampo, pampainit ng katawan.
Salamat. Ang taong iniisip mo, siguradong napakahusay niya, no? Mahusay nga siya talaga. Kaso kung minsan ay medyo uto-uto. Pero sobrang cute naman. Palagi siyang nakabuntot sa akin at tinatawag akong asawa. Ang totoo ay nakakairita talaga. Siguradong mahal mo siya, tama ba? Paano mangyayari yon? Kaming dalawa ay... Alam mo, tuwing binabanggit mo siya, ang ngiti sa mga mata mo ay hindi marunong magsinungaling. Ako, mahal siya? Hindi ako nagkakamali. Sabi mo, mula ka sa 1,000 taon sa hinaharap? Ano ba ang hitsura ng mundo doon? Talagang ibang-iba doon. Sa langit, may mga bakal na ibong lumilipad. At sa lupa naman, may mga bakal na kahon na mas mabilis pa sa kabayo. Mayroon ding maliliit na kahon na pwedeng gamitin sa pakikipag-usap sa malayo at makakakita pa ng mga tao. Lahat ng tao ay may sapat na pagkain at ang pag-aaral, bumasa at sumulat ay hindi na bago. Kung ang lahat ay busog at ang lahat ay nakapag-aaral, siguradong isa yung napakagandang panahon. Kaya naman pala gustong-gusto mo nang makabalik doon. Oo. Kahit na marami ring mga bagay na hindi perpekto, iyon ang tunay kong tahanan. Paano naman ako? Sa inyong kasaysayan, anong nangyari sa akin sa huli? Ayon sa mga tala ng kasaysayan, General Nangong ay inilaan ang buong buhay sa militar, nagkamit ng maraming tagumpay sa digmaan. At sa huli ay nag-alay ng buhay para sa bansa nang hindi kailanman nagpakasal. Para sa isang general na handang ibuwis ang buhay, sa aking palagay, ito marahil ang pinakamagandang tadhana. Gabi na, bumalik ka na at magpahinga. Bukas ay magsisimula na ang paglalakbay ng hukbo pabalik sa kabisera at ikaw, sumunod ka lang sa akin. Babalik sa kabisera? Oo. Ang mga rebelde dito ay ganap na napaalis. Oras na para bumalik tayo. Siya nga pala. Ang inyong naitalang kasaysayan ay mali dahil ang sabi doon ay hindi ako kailanman nagpakasal. Pero sa pagbabalik na ito sa kabisera, ako ay magpapakasal na. Magpapakasal? Anong kasal? Kanino ka magpapakasal? Sa panganay na anak ng palasyo ng Duke, ang mahal na hari mismo ang nag-utos nito. Hindi ka maaaring magpakasal sa kaniya. At bakit naman? Dahil ako ang tunay mong... Asawa, bumalik ka na. Mahal, nandito ka na pala. Mahal? Nangong Linger, tuwang-tuwa ka bang paglaruan ako? Habang paulit-ulit na tinatawag akong asawa at naghintay ka ng 1,000 taon? Pero sa kabilang banda ay nagpapakasal ka naman sa iba. Mahal ko, ikaw ba ay nagseselos? Selos? Bakit naman ako magsiselos? Sa tingin ko lang ay katawa-tawa ito. Dahil may kontrata ka na pala ng kasal, bakit kailangan mo pa akong guluhin? Ang 10 milyong dolyar na yon, ang hufong na yon, at ang lahat ng mga salitang sinabi mo, ano ang halaga ng mga iyon? Pinagmumukha mo akong kawawa, para akong tanga na naghahangad sa harapan mo, nasisiyahan ka ba?
Nangong Linger, ikaw ang naunang nanggulo sa akin. Mahal, matagal na panahong naghintay ang Linger. Sa iyo. Linger, Linger, huwag kang magpakasal sa iba. Linger. Saan naman ako dinala ng tadhana ngayon? Ling! Binibini, nagbalik po kayo kahapon ng matagumpay sa kabisera, kaya ngayong araw ay inihanda na ng amo ang lahat ng mga dote para sa inyong kasal. Hinihintay na lang po ang inyong pagpapakasal kay Palasyo ng Duke sa panganay na amo sa lalong madaling panahon. Ano naman ang maganda sa pagpapakasal? Isa po kayong babae, pero nasa labas kayo at namumuno ng hukbo. Araw-gabing nag-aalala ang inyong ama, kaya gusto lang niyang makasettle na kayo, para mamuhay na kayo ng tahimik sa mga darating na araw. Ano naman kung babae? At ano naman kung lalaki? Ang ibig mo bang sabihin ay para sa mga kababaihan sa mundo, ang pagpapakasal lang at pagiging asawa ang tanging tamang landas? Hindi pa kasal si Linger? Ibig sabihin, binibigyan ako ng langit ng pagkakataon? Napakasalan ako ni Linger? Binibini, ano pong nangyayari sa inyo? Mula pa noon hanggang ngayon, kapag hindi nagpakasal ang isang babae, ano na lang ang mangyayari sa kaniya? Hayaan na nga. Bakit ko ba sa'yo sinasabi ang mga bagay na ito? Siyempre, ang mga babae ay maaari ring lumaban sa digmaan, magtagumpay, at magkaroon ng pangalan. At gawin ang kahit na anong nais nilang gawin sa buhay. Kintian, 2 buwan tayong hindi nagkita. Kamusta ka na? Ito ay, bakit ang laki ng naging agwat ng panahon? Hindi ba isang gabi pa lang ang nakakalipas? Bakit naging 2 buwan na agad? Ling, mas mabuti pang ako na lang ang pakasalan mo. Kintian. Ginoo, tigilan mo ang pagyayabang, huwag mong sirain ang magandang dangal ng aking binibini. Linger, nagsasabi ako ng totoo. Tutal, makalipas ang 1,000 taon, magiging mag-asawa rin tayo. Pinipili kita ngayong araw. May kalayaan na sa pagpapakasal matapos ang 1,000 taon. Wala akong pakialam sa kahit kanino, kahit pa saang. Pinaka-nakatatandang anak ng Duke na iyan, palaasin siya. Kung ang hangal na hari ang nagtakda ng kasal, pabayaan niyo siyang baguhin ang utos niya. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Nagawa mo pang kutyain ang mahal na hari. Linger, magpakasal ka sa akin. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Umalis ka na. Nangong Linger, hindi ka makakatakas. Makalipas ang 1,000 taon, tunay tayong magiging mag-asawa. Maniwala ka sa akin. Subukan mo pang magsalita. Sa pagpunta ko rito, wala akong dalang pera. Ito ang idolo ko. Kunin mo ito, tanggapin mo ito bilang ating tanda ng pagmamahalan. Kintian, kung maglakas loob ka pang magsabi ng kung ano-anong kasinungalingan, isusumbong kita sa aking ama at ipaparusahan ko ang iyong mga binti. Parusahan man ang mga binti ko. Asawa pa rin kita. Mangyayari at mangyayari iyon. Parusahan. Talagang paparusahan. Sabi mo noon, ako ang asawa mo, di ba? Naniniwala na ako ngayon. General Nangong, Misus, mahal ko, tulungan mo ako. Ang paraan ng pag-iimbak ng mga butil ay marami. Sa pag-iwas pa lang sa amag, napakarami na nating dapat gawin. Ang mga galaw na yan,
Saan mo natutunan ang mga yan? Napag-isipan ko lang. Sa pakikipaglaban, ang mahalaga ay manalo. Ano ang silbi ng magandang forma? Lahat ng tao ay may sapat na pagkain. At lahat ay nakakapag-aral. Siguradong iyon ay isang napakagandang panahon. Linger, nagsasabi ako ng totoo. Kahit 1,000 taon pa ang lumipas, magiging mag-asawa pa rin tayo. Siguradong ikaw na ang para sa akin, Qin Tian. Ayon sa kasaysayan, General Nangong ay naglaan ng buong buhay sa pakikipagdigma na may malaking tagumpay. Ngunit sa huli, ay inalay ang buhay para sa bayan. Hindi siya nakasal kailanman. Narito na si Linger. Halika at tingnan mo. Ito ang padala ng palasyo ng Duke na mga regalo para sa kasal. Ang mahal na hari mismo ang nag-utos nito. Ito ay tunay na nagbigay ng dangal sa ating pamilya Nangong. Kapag naikasal ka na roon, bilang iyong ama, ay mapapanatag na ako. Amang Hari, nandito po ang inyong anak para pag-usapan ang kasunduan sa kasal. Nakikiusap po ako, Amang Hari, tanggihan niyo ang palasyo ng Duke. Hindi ako magpapakasal. Kalokohan. Utos ito ng mahal na hari. Akala mo ba ay madaling tanggihan ang pagpapakasal ng ganoon lang? Ang pamilyang palasyo ng Duke ay maimpluwensya at mayaman. Si panganay na amo ay matalino at magaling na binata. Ano ba ang kulang sa kanila para sa iyo? Hindi dahil masama ang panganay na amo. Pero hindi po nais ng inyong anak na maging isang asawa lamang. Na makukulong lang sa loob ng tahanang ito. Mas pipiliin ko pang tapusin ang buhay ko sa gitna ng digmaan at ialay ang aking buong buhay sa pagsisilbi bilang sundalo. Ikaw, ano ba ang ibig mong sabihin? Linger, magsabi ka ng totoo sa iyong ama? Ito ba ay dahil mayroon ka ng ibig na iba? Sino ang taong ito? Matagal kang nasa labas para makipaglaban. Kailan mo pa? Maaari bang isa siyang kasamahan sa militar? Mula sa anong pamilya ang binatang iyan? Kung kapantay naman siya ng ating antas, marahil ang iyong ama ay... Amang Hari, patawad po pero ang inyong anak ay hindi maibibigay ang mga detalye. Ngunit buo na ang aking pasya. Hinding-hindi ako magpapakasal kahit anong mangyari. Kahangalan, ikaw ay isang babae. Hindi ka mag-aasawa at mas gusto mong lumaban sa giyera. Iyan ang pinaka-katawatawang bagay sa buong mundo. Sumusuway ka sa utos ng iyong ama at hindi mo sinusunod ang batas? Alam mo ba ang magiging kapalit nito? Alam po ng inyong anak. At anuman ang maging bunga, nakahanda akong tanggapin ang lahat ng parusa. Sana po ay suportahan niyo ako, Amang Hari. Delikado ang digmaan sa Hilaga. Kalat na ang gulo sa paligid at labis na naghihirap ang mga mamamayan. Magpapadala ako ng sulat sa mahal na hari para hilingin na pumunta sa Hilaga upang kalabanin ang mga kaaway. Anak, bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Masyadong mapanganib at malamig sa Hilagang hangganan. Sa oras na pumunta ka doon, paano ka pa makakabalik pa ng ligtas? Sumusuporta po sana kayo, Amang Hari. Ayon sa utos ng langit, narito ang pahayag ng mahal na hari. Napag-alaman na ang Grand General na tagapagtanggol ng Estado, ang anak na babae ni Nangong Ao, na si Nangong Linger, ay mahusay sa pakikidigma at tapat sa bansa. Dahil dito, ang iyong kahilingan ay pinahihintulutan. Ikaw ay iginagawad sa posisyon ni Grand General na tagapagtanggol ng Hilaga at dapat nang lumakad ngayong araw para kalabanin ang mga kaaway sa Hilaga. Ito ang utos ng hari. Anong nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos, pinaunlakan ng mahal na hari ang hiling ko, kaya pumunta ako sa North Border. Pumunta ka talaga sa lugar na yon? Para lang makatakas sa kasal? Hindi lang naman dahil sa ayaw kong magpakasal. Ang isa pang dahilan ay... Dahil sa ano? Dahil ang pakakasalan ko ay hindi ikaw. Ibigay mo sa akin yan? Napulot ko lang yan. Akin yan. Kasalanungalingan. Inilapag ko lang ito rito nung uminom ako ng tubig. Pagkatapos ay ninakaw mo na. Akin to.
Akin to. Kintian, Meng Tianchan. Hindi mo pa rin talaga nababago ang ugali mong mang-api ng mga taong mahihina. Tingnan mo ang matandang iyon. Matanda na, mahina, sakitin, at may kapansanan. Kumpleto na sa kanya ang lahat. Tapos, ninanakawan mo pa siya ng pagkain. inagaw ko talaga. Bakit? Anong magagawa mo? Meng Tianchan, isa kang anak ng mayamang Dragon Soul Club. Bakit ka humantong sa ganito? Kasalanan ito ni Zhao Qing. Walang hiya ang Zhao Qing na iyon. Tinangay niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Dragon Soul Club at ang iniwan lang sa akin ay ang napakaraming utang. Nasaan po siya? Wala na siya. Wala na? Wala na. Ang narinig ko, nag-hire siya ng tao para tapusin ka. Pero ang kinalabasan ay hindi niya nabayaran ang huling balanse. Kaya pinabayaran nila ito ng buhay niya. Ay. Nandito pa ako sa sahig na kaiga. Wala man lang ba tutulong sa akin para tumayo? Ibalik mo ang tinapay ko. Huwag kang tumakbo. Huwag kang tumakbo. Ikaw na matanda ka. Ang buhay ay puno ng paghihirap at abala. Gaano man kagarbo ang piging. Itong matandang to. Matatapos din ang lahat. Bakit parang nawawala siya sa sarili? Parang nakita ko na siya somewhere. Huwag mo na itong isipin. Sa panahon ngayon, maraming baliw sa paligid. Kailangang mag-ingat. Noong unang pagkakataon na nakilala ako ng asawa ko, sinabi niya rin na may diferensya ako sa utak. Ako ba? Oo, ikaw nga. Imposible! Sa isang taong tulad ko na, napakagwapo, disente, at isang mapagmahal na tunay na lalaki, paano ko masasabi ang ganoong bagay? Siguradong nagkakamali ka lang. Ikaw. Anong problema? Tara na. Tara. Gawin mo ito ng mabilisan. Tama? Boss, may nakuha na naman tayong bagong kontrata. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Sa bilis ng pag-unlad na ito, ang kumpanya natin ay magiging public company na balang araw. Pagdating ng oras na iyon, ang mga sports car, ang magagandang babae, magiging akin na silang lahat. Sinong naghahanap ng magagandang babae? Sister-in-law? Ay, sister-in-law. Kayo po pala? Ako po. Ako ang naghahanap. Siguradong si boss ay walang kinalaman dito. Lumayas ka nga rito? Wife? Kiss naman. Mrs., anong problema? Ayos lang ako. Siguro ay kulang lang ako sa pahinga, kaya nagkaroon ako ng mga tagihawat. Kahit magkaroon pa ng tagihawat ang misis ko, napakaganda pa rin niya. Lahat kayo, magsialat na. Alis! Mrs., sabihin mo nga, 2 buwan na ang nakakalipas? Bakit kaya hindi na ako muling nakakabalik doon? Huwag ka nang babalik. Anong problema, Mrs.? Ito, anong nangyayari? Mahal ko, ipangako mo sa akin na tayong dalawa ay hindi na babalik doon, sige na? Hindi na tayo babalik. Hinding-hindi na. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Kapag bumalik ka, ikaw, mawawala ka sa akin. 1,000 taon na ang nakakalipas. Para iligtas ako, ay nawala ka sa gitna ng labanan. Hindi ko nahahayaang bumalik ka pa doon. Para iligtas ako? Ibig sabihin, kung hindi ako babalik,
ikaw ang mawawala. At ikaw ngayon ay hindi na rin iiral, tama ba? Hindi. Mahal ko, ipangako mo sa akin na mananatili kang ligtas at maayos. Para sa linger nitong 1,000 taon, sapat na ang itinagal ng buhay ko. Kung hindi dahil sa pangungulila sa iyo araw-araw, matagal na akong nawala. Pahalagahan na lang natin ang oras natin ngayon. Sige na. Sige, pinapangako ko sa iyo, Mrs. Naalala mo pa ba noong 1,000 taon ang ibinigay kong tanda ng ating pag-iibigan? Itong kakaibang baboy na ito? Oo, iyan nga. Mrs. Patawad? Mapapako ko na naman ang pangako ko. Mahal ko. Sugod. Lumaban. Lumaban. Wala pa ang ating mga kasamahan? Marami na tayong kasamahang napasuko. Baka hindi na natin kayang ipagtanggol ang bayan. General Nangong. Mga kawal. Dahil sa ating likuran, naroon pa ang 10,000 buhay ng ating mga kababayan. Para sa laban na ito, hindi tayo susuko kahit anong mangyari. Sugod. Mahal ko. Kung mananatiling ligtas ang bayan natin ngayon, hahanapin talaga kita. Mahal, ililigtas kita. Hindi ako wala na. Isang 1,000 taon. Itong paraan mo ng panliligaw ay kakaiba, pero ngayon ay bibiguin kita. Naparito ako para tapusin ka? Kaya sa susunod na buhay mo na lang, maipagpapatuloy ang ating tadhana. Mag-ingat ka! Kintian. Kintian, anong nangyari sa iyo? Linger? Ako. Mahal na mahal kita. Kintian. Kintian. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Kintian. 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 Dapat mong malaman ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Kapag tapos na, ang katapusan, ang simula ng lahat. Kung hindi ito matatapos, ay hindi magiging maayos. Para maging maayos, dapat na itong matapos. Binibine, kinuha ko po ang inyong salapi na nagtanim ng bunga. Ngayong araw, naparito ako para magbayad.
Handa ka bang gamitin ng 1,000 taong pangungulila kapalit ng pagkakataong makabalik sa mundong itong lalaking yan? Mahal ko, napansin ko, na noong nakaraang buwan ay nagkaroon na ako ng kunot sa balat. Sa wakas ay tumatanda na rin ako. Pagkalipas ng ilang dekada, babalik din ako sa lupa. Kasama ang libu-libong mga sundalo at kasama ka rin. Hindi ko alam kung magtatagpo pa ba tayo ulit sa ibang panahon at ibang mundo. Tutal sa mundong ito, marami namang mga kakaibang nangyayari. Paano kung sakali, di ba? Asawa ko! Nandito na ako!